Alright, mga kaparehas, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito po tayo sa magandang tahanan ng ating aspirant butihing mayor dito po sa bayan ng Paumbong, Bulacan, na kung saan ay ito ay kumbaga ipapahayag niya ang kabutihan ng kanyang gagawin sa tunay sa pag-unlad at pagbabago sa bayan ng Paumbong, Bulacan, at kasama po natin dito ang kanyang butihing advisor. Ayan. Mayor, kumusta na po ba kayo? Okay lang. And kayo, sir? Okay lang, kadarating namin galing ng lahat. Okay. Kayo po, kumusta po kayo, sir? Bilang ating Chief of Staff and Advisor ng ating butihing aspirant mayor. Okay naman. May naman pa tayo dito sa bayan ng Paumbong. Okay. Pero may tanong ko lang po, Mayor Gary V. Kung sakali po, halimbawa, kung kayo po ay palarinano at pagbibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ano po yung mga adikain na pagbabago na isusulong po ninyo dito? Ang unang gagawin ko, total tinatanong mo yun. Opo. Ang unang gagawin ko yung transparency. Transparency. Kailangan na makita ng mga taong bayan yung pera na kung saan napupunta. At higit sa lahat ng mga tao pwedeng tingnan kung saan napupunta at kung saan lumalabas yung pera pinanggagalingan yung pera ng bayan ng Paumbong. Alright, okay. So, transparency. Ang nais po ninyo unahing gawin. So, kayo naman po, sir, bilang advisor, so ano pong pwede nyo pong maaring, pwede pa natin maasahan ng ating mga kababayan? Bilang isang nagbibigay support sa ating butihing mayor, nakita ko ang kanyang tunay na damdamin na pagiging makatao at tinitignan ang kahalagahan ng buhay at ng pamayan. Buhay ng mga tao, kabuhayan ng mga tao, at ano ang kinabukasan ng mamamayan at ng bayan. So, kaya ako ay sumama sa kanya dahil nakikita ko ang potensyalidad. Nakikita ko na yung mga tao na umaasa ng pagbabago, sumisigaw ng pagbabago, pero sikil ang mga damdamin, sikil ang mga bibig dahil merong iniiwasan na hindi maaaring kaaya-ayang pangyayari kung magsasalita. So, kaya may panahon ng halalan, panahon ng pagbabago. Ang tunay na tema at diwa ng halalan ay ang pagbabago. Ito na siguro yung nakikita naming panahon na kapag nagsama-sama ang taong bayan ng Paumbong, makakamit ng ating instrumentong personalidad na si Mayor Gary V, yung pananaw na sa pamamagitan ng dedikado, makadiyos, makatao, makabayang paglilingkod na may katapatan sa mamamayan, ay makukuha. Subalit, kung maghihiwa-hiwalay ang taong bayan, kahit anong sigaw mo ng pagbabago, walang magaganap na pagbabago. Dahil ang pagbabago ay nagmumula sa tao. Ang tao ang nagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang instrumento sa pamahalaan para paglingkuran sila. Ang taong bayan ang boss. Hindi ang politiko ang boss. Totoo po. Hindi ang taong bayan ang argabyado. Dahil ang lahat ng nasa pamahalaan sumasahod dyan dahil sa taong bayan. Bakit pahihirapan ng taong bayan? So yun yung dahilan. Yun ang nakita ko bakit sumama ko kay Mayor Gary V. Hindi para sa personal kong interest. Hindi dahil sa magkaibigan kami. Kundi naniniwala ko sa puso niya at sa layunin niya sa nakikita niyang kahirapan na nangyayari sa bayan ng Paumbong. Siya yung instrumento ng sambayanan para makamit yung pagbabago. Wow, okay. Napakagandang kumbaga ibig sabihin para sa kumbaga pagbabago. Okay. Pero kayo, Mayor, po, muli nga po, sa tatanungin ko po kayo, bukod sa pagbabago nga po yung handog niyo po sa mga programa at proyekto, ano pa pong nais niyo pong gawin na maasahan nga po ng ating mga kababayan tungo sa pagbabago nga po at pag-unlad? Sa dami ng inikot ko, ang pagbabago talaga, nakikita ko, hirap na hirap ang mga tao. Sikil na sikil sinasabi nga ni Joy na
walang kalayaan ang mga tao dito sa Paumbong. Dahil natatakot silang magsalita, natatakot silang sumama, iniisip nila na meron silang kinatatakutan. Yun naman ang gusto naming ipakita, na kailangan may sarili tayong pag-iisip na hindi dapat tayo titingin sa isang tao lang na mayaman o mahirap. Ang kailangan natin ay yung pagbabago. Paano babago yan? Kung nag-iisa lang ako. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, lagi sinasabi ko, kaisa ko ba kayo sa pagbabago? Ang sabi nila sa akin, kaisa ko. Kaya nandito ako para baguhin lahat. At yung kulang na sinasabi, yung transparency, yung mga senior citizen na hindi sumisweldo na 70 years old above bago makatanggap, napakalungkot sa mga senior citizen na dapat pagdating mo ng 60 years old, kaya nga tinawag yun na senior citizen, para lahat ng mga darating ng 60 makatanggap ng kanilang pabuya. Ngayon, yung mga sinasabi na yung katulad niyan, walang palakasan sa munisipyo. Kasi may palakasan dito sa mga munisipyo dahil nga nadidiktahan ng nakaupo. Kaya nakakalungkot lang na ang bayan ng Paumbong ay sobrang takot dito sa ngayong nakupong mayor. Kaya nakakalungkot lang talaga. Ang hirap ng paliwanagan ng tao. Kahit na siguro ikutin ko lahat ito, hindi magagawa ang pagbabago kung natatakot sila. Kaya dapat sa kanila, ipakita nila, lumabas sila sa tao, sabihin nila na bakit ako susunod sa kanila, hindi naman ako kumikita. Kaya na malungkot, nakikita ko dito sa bayan ng Paumbong, kung hindi magkakaisa, hindi mangyayari yung pagbabago. Pero kay sir, ano pong advice ninyo regarding nga po sa pagbabago at nga po sa kasalukuyang nais gawin ng ating butihing mayor? Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagbabago ay wala sa isang politiko. Totoo po. Instrumento siya ng pagbabago. Ang unang dapat magbago, ang kaisipan at damdamin ng taong bayan. Kung ang ibon na nakakulong ay nagpipilit lumaya, ganon din ang damdamin ng isang mahirap na nasisikil ang karapatan at kalayaan. Pero sabi nga natin, kung ikaw ay nasa hawla lang, hindi mo bubuksan yung hawla, paano magkakaroon ng pagbabago ang sitwasyon? Lumabas ka, makilahok ka sa larangang elektoral, ang ating boto ang kaisa-isang karapatan na meron ang mahirap at mayaman. Pantay-pantay. Pero kung ang boto mo ay gagamitin mo sa kawalang yaan, ibebenta mo sa mga walang iya, asan ang pagbabago? Kung ang maglilingkod ay magnanakaw lang din, asan ang pagbabago? Kaya kami, voluntaryo kaming sumama. Co-visionary kami sa layunin ni Mayor. Na ang gusto namin, isulong yung tunay na pagbabago na walang money involved sa halalan. Kung makikita nyo kami, kumikilos kami, lahat voluntaryo kami. Pumupunta kami sa lugar kahit tinatanggal ang tarpaulin. Ang katwiran namin, hindi ang tarpaulin ang magpapanalo sa isang kandidato na hahangad maglingkod kung hindi ang puso't damdamin para sa tao. Kahit ilang milyong tarpaulin ang ilatag mo, kung pipinsalain dahil ayaw kanilang pakinggan at hungry for power, bakit ayaw ipasa ang dinastiya? Kasi lahat sila sasabit sa dinastiya. Pero bakit? Sila lang ba ang mahusay na tao sa pamayanan ng Paumbong? Sila lang ba ang may karapatang maglingkod? Paano naman yung ibang tunay na taong may layunin maglingkod? Dahil sa walang pera, walang karapatan? Money makes the world go round. Pero hindi tayo dapat magpagamit sa pera. Totoo po. Tayo ang gagamit sa pera sa tama at wastong pamamaraan at layunin. Wow, okay. Pero Mayor, nga po, regarding sa bayan ng Paumbong, Bulacan,
Dahil nga po, nagkwentuhan na lang din po naman tayo. Sa kita niyo po, ano po i-priority dapat sa ating bayan? Bukod sa nga po kasalukuyan kayo ay nagbibigay ng tulong, nabukal sa inyong kalooban at sa inyong puso para sa damdamin ng ating mamamayan. Maraming naghihirap. Talagang kitang-kita ko na ang paghihirap ng Pombong, sila din ang gumagawa dahil natatakot sila na ipakita nila kung bakit, ipakita nila sa tao at ipaghayagan nila ang sarili nila. Kasi pag ang namumuno, kurap, pati yung mga kasamahan, kurap na rin. Iyon, hindi ko kayang gawin dahil ako pinanganak na may takot sa Diyos. Kaya ang kailangan ng Pombong, yung tapat na panunungkulan dito sa bayan. Hindi ko sinasabing ang lahat ng nanunungkulan dito hindi tapat. Kaya lang, meron dapat na ang pagtulong ng kapwa sa kapwa dapat bukal sa loob at saka hindi mo gagamitin ang pera ng munisipyo. Kaya sinasabi nga ni Joy na instrumento lang ako dyan. Kung sakaling ako ay pagbibigyan at mananalo, bibigyan ko, susuklihan ko ng tapat na panunungkulan ang mga tao sa bayan ng Pombong. Okay. Kayo sir, ano po yung advice niyo kung sakaling nga po pagbibigyan ng ating mga kababayan si Mayor? Bilang isang taong mulat ang kaisipan, progresibo ang damdamin na nag-aalap para sa isang pagbabago. Kami na mamamayan ay pakikinggan. Isusulong namin kay Mayor ang participatory form of government. Na ang ibig sabihin, people will decide, hindi ang politiko. Ang politiko ay sabi natin instrumento. Diba? Because a government is a government for the people, of the people, and by the people. So therefore, the power or the position influenced or emanated from the people. So ang taong bayan ang boss. Ang participatory form of government na nais namin isulong ay the action taken out of the priorities. There should always be at least priorities out of the priorities. Lahat ng pangangailangan ng tao, basic services, those are very considered as priorities. But we will prioritize the priority. Let's say, sa isang lugar, Isang barangay na lang. sa isang barangay, 14 na barangay ito. Opo. 14 barangays. Pag tinignan mo ang pangangailangan ng pamayanan, may pagkakaiba, may pagkakaparehas. Diba? Kung ang isang barangay ay kailangan, ay hanap buhay, ikaw na namumuno, pinatayuan mo agad ng pag-upo mo, nagpatayo ka kaagad ng bagay na hindi kailangan. Asan yung participatory form of government? Hindi mo tinanong yung mga tao, ano ba kailangan nyo? Yung priorities. Pinagawan mo ng karsada. Wala nang hanap buhay yung mga tao. Kailangan yung karsada eh. Pero dahil may hanap buhay. Kasi ang progresibong pamayanan, ang progresibong pamahalaan ay nakikita sa maunlad na pamumuhay ng mamamayan. Paano mo masasabing maunlad ng bayan kung ang mamamayan nagdarabog sa kanilang tahanan? Pagising sa umaga, walang hapag sa kainan. Anong mangyayari niyan? Doon nagsisimula ang problema. Ang crime rate doon tumataas. Pagnanakaw, domestic violence, paglabas ng asawa, nag-away mag-asawa, paglabas nakita yung kaaway, nagsaaway, nagsaksakan, lahat tumataas. Pero kung ipa-priority tulad ng sinasabi ni Mayor, pakikinggan niya ang boses ng mamamayan. Kung ano gusto ng mamamayan, balangkasin nyo. Pag-aaralan at popondohan ko ayon sa pangangailangan nyo. Yun yung participatory form of government na binibigyan mo, ine-empower mo yung tao na makilahok sa anumang pagdidesisyon ng gobyerno. Diba sabi nga, may kasabihan,
leader becomes great not because of power, but by the ability to empower others. Empower mo sa bayanan, uunlad ang bayan mo. Bigay mo karapatan nila, uunlad ang bayan mo, uunlad ang panunungkulan mo. Sikilin mo karapatan nila, magre-rebelde ang pamayanan. Huwag mong ibigay ang pangangailangan nila, magdidesisyon, papalitan ka. Diba? Sila naglala, sila rin mag-aalis. Diba? So dapat, there should always be a symbiotic relationship between the people and the people in the government. Because their power emanated from the people. So dapat, respect, begets respect. Respetohin mo taong bayan, ano gusto nila, pag-aralan, suportahan, implement. Makikita mo pag-unlad at pag-usbong ng isang bayan. Okay. So may karagdagan po po. Yung scholarship. Scholarship. Mga bata na hindi kayang pag-aralin yung mga anak ngayon sa college. Siyempre, mataas na ang matrikula ngayon. Siguro naman, ang munisipyo, kaya ding magbigay ng scholarship. Dahil may pondo yan eh. Hindi mo naman pwedeng akuin kung lahat yan. Kahit naging siyempre, mayroong pera ang munisipyo. Hindi naman natin sasabihin na ganito, kailangan pinag-aaralan. Katulad ng sinasabi mo, kailangan ni Joy na ang kailangan ng mamamayan yung may malasakit at saka napagkakatiwalaan. Sa akin, lahat na yun, ako namimigay ako, hindi ako humihingi ng kapalit. Ang binibigay ko sa kanila, yun taos-puso kong binibigay sa kanila nang wala akong hihinging kapalit. Yun na. Okay. Kayo sir, may ano po ba kayo? Sa idea ninyo, may advice kayo na pwede idaragdag kung sakali bilang opinion ninyo? Bilang pangunahing pangangailangan, syempre under the muscle of the theory, 5 yung matinding pangangailangan na sambayanan. Diba? Nakita niyo naman, hindi naman bulag na katotohanan, na mas marami ang nagdaraho. Diba? Sa akin, ang pangunahin dapat, hanap buhay. Diba? Employment. Employment, lahat yan ang root cause. Domino effect yan. Kaya dapat, isang bayan, isang paumbong, pagyamanin natin kung ano ang dapat pagyamanin sa bayang ito. Masagana ang bayang ito. Pero ang kasaganahan ay hindi napapakinabangan ng sambayanan, kundi ng isang tahanan lang. Diba? Tama po. Hindi bulag sa katotohanan ng mga tao. Nakikita natin, nag-ikot tayo dito. Yung kapaligiran natin, yung pangkalusugang aspeto, paunlarin natin yan. Bakit? Pronto dengue tayo rito. Diba? Edukasyon. Bakit walang edukasyon ang bata? Hindi mapag-aral ng pamilya. Bakit? Walang hanap buhay ang ama. Opo. Diba? Walang nakulang sa Lumaki yung isang anak, hindi makapaghanap buhay. Bakit? Walang pinag-aralan, walang kasanayan. Kulang na kulang tayo sa training para sa kabataan. Kaya napakaganda ng sinusulong ni Mayor na scholarship. Dahil ang tagumpay ng isang tao ay nagmumula sa kanyang pinag-aralan. Opo. Ang kaunlaran ng pamayanan, ang kainaman ng isang pamahalaan ay nanggagaling din sa isang taong may magandang pinag-aralan o edukasyon. Kaya napakaganda ng pagsulong ni Mayor. Nakita ko rito sa ating pamayanan, ang taas ng rate ng kabataan na walang hanap buhay. Kabataan, hindi nag-aaral. Sa pag-iikot lang namin, sa pagtulong ni Mayor sa pamayanan, makakaharap mo yung mga taong humihiling na, Mayor, kailangan po namin makapag-aral, pero sa lahat po kami sa kabuhayan. So, maaantig ang puso mo. Kaya, saludo ko dun sa scholarship ni Mayor. Dahil dun magsisimula ang lahat ng pag-asenso, simula sa pamilya, simula sa pamayanan, hanggang sa pamahalaan. So, employment,
or livelihood, Opo. education, yung health, and then, siyempre, huwag nating ialis yung environment natin. Paunlarin natin. Mm. No? Yung ating mga barangay sa latian, pag sinilip mo, nakakaawa. Kung ako lang siguro ay may kakayanan para ponduhan yung pagpasasayos ng kanilang pamayanan. Sa pag-ikot namin, makikita mo yung tao. Yung konting kabuhayan sa pamamagitan ng presensya ng tubigan natin, hindi pa magamit. May limitasyon. Siniki lang kanilang pagkakailangan. Pero di makakibo. Bakit? Nakatikom ang bibig, takot sa hindi inaasahang kaganapan. So, kapag naibigay natin sa tao yan, sabi ko nga kay Mayor, pag naibigay mo yan sa taong bayan, hindi ikaw ang nagtagumpay. Dahil instrumento ka lang eh. Ang nagtagumpay, ang pamayanan, at ang mamamayan, at ang liderato ng paaralan, ng pamahalaan. Matutupad yung sa sinasabi nating, a government is a government of the people, for the people, and by the people. Hindi yung a government that by the people, bili-bili. A government that for the people, pinahihirapan. And the government that of the people, hindi ka pwedeng lumapit sa pamahalaan. It is not a real governance because binayolate mo yung principle of government. For the people, of the people, and by the people. Mai-provide ni Mayor lahat yung para sa mamamayan. Wala nang humihingi, nagsusulisit sa pamahalaan. Bawat hapag may tahanan, ang bawat tahanan may hapag. Di ba? May hanap buhay, may pinag-aralan. Wala na tayong hihiling siguro sa ating pamahalaan, kundi magpasalamat na lang sa Diyos sa lahat ng biyaya. So, ang kailangan lang, yung pagdidesisyon na maayos ng ating mamamayan, imulat ang mata, at tahakin ang tamang landas tungo sa pagbabago. Nandito ang instrumento. Pag hindi mo sinuporta ng instrumento, hindi tutugtog yan. Opo. Tama po kayo. Hindi kukumpas yan pag walang binigay kang kapangyarihan. Diba? Sabi nga, sa salitang Latin, quid movetur ab alio movetur, or whatever move is moved by the other. Hindi magkakaroon ng pagbabago kung hindi ka magtatangkilik ng isang tao na may puso't damdamin para sa bayan, para sa mamamayan. Wow, alright. Ayun, regarding sa tatangkilik o tangkilikin o pagbibigyan, ayun o, ibig sabihin, subukan. Ano po ang pwede nating misahe o parating sa ating mga kababayan? Pero kung nanonood po ngayon ang ating mga kababayan sa Paumbong, ano po ang inyong misahe? Ang hinihiling ko sa bayan ng Paumbong, sa aking nasasakupan, ay sana magising na kayo sa katotohanan na hindi unlad ang bayan ng Paumbong kung mayroong nanunungkulan na para sa pansarili lang. Kaya sa araw ito at sa hapon na ito, nagpapasalamat ako sa parehas na dumalaw sa akin para pagbigyan yung aming gustong iminsahe sa bayan ng Paumbong. Maraming salamat. Ikaw, sir, bilang advisor, ano pong mensahe niyo po sa ating minamahal na mga kababayan? Sa akin, kapwa ko, Bulakenyo, Paumbongenyo, it's now time for us to realize our dream. It's been a long, long time that Paumbongenyos have been dreaming of a better life, better community, and a best governance. Pero, sabi ko nga, ang transition period natin ay may limitadong panahon. Huwag na nating sayangin, gamitin natin ang wasto, yung kaisa-isang sagradong boto natin na dapat ay pinapahalagahan, hindi ito dapat pinapagbili, hindi ito dapat pinagpapalit sa anumang temporal at material na bagay. Ano yung 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 mo pa man? Mamulat na. Sa 3 taong paglilingkod ng isang mahusay na mamamayan para sa kapwa mamamayan, pinagkait mo yan 3 taon o 9 na taon ang panibagong pagdurusa ng hindi lang ng iyong pamilya, kundi ng buong sambayanan. Kaya,
yung pera na yan, ipunta mo lang sa isang tindahan yan eh. Mawawala yan. After that, sisigaw ka na naman. Nagsisisi kami. Dapat, maraming pagsisisi. But it's too late. Diba? So dapat, kung ang tao sa bayan ng Paumbong ay magkakaisa at dadamayin ang tunay na kahirapan na nadarama ng bawat mamamayan, kahirapan ng pamayanan, mula sa hindi tamang pamamalakad ng pamahalaan, ano ang kahihinatnan mo? Kobadis. Or ano ang susunod na kaganapan? Pagpapatuloy ba ng kahirapan o pagbabago ng ating kinabukasan? The choice is ours. Kapwa ko Bulakenyo, Paumbongenyo, gumising tayo at mamula. Doon tayo sa pagbabago, instrumento, ang isang taong makadiyos, makatao na nag-aalay ng paglilingkod sa inyo. Kakalimutan ng sarili para sa bayang minamahal. So, ilang araw na lang, ang tagumpay ng labang ito ay tagumpay ng bayan ng Paumbong, tagumpay ng mamamayang Paumbongenyo. Kaya magsama-sama po tayo, mga kasama. Gamitin ang ating isipan. Huwag tayong maging mapadala sa mga temporal na panunuhol. Kung gusto nyo, pahirapan natin sila, yung mga politiko na gumagamit ng pera, tanggapin nyo yung mga pera na yan. Dahil pera nyo yan ay binayad sa buwis. Binabalik lang sa inyo. Pero, doon tayo sa pagbabago. May 12, sama-sama tayo. Mga kababayan ko, ako ay hihingi sa inyo ng tulong na sana itong darating na May 12, iboto nyo ako dahil ang pag po binoto nyo ako, tapat na panunungkulan lang po ang kaya kong ibigay sa inyo. Hindi po ako magnanakaw at hindi ako magnanakaw. Kapwa ko Bulakenyo, Paumbongenyo, it's now time for a change. Magsama-sama po tayo. Victory of the people of Paumbong and the good governance in the municipality of Paumbong. Mabuhay po tayo lahat. Nominal boss po ako sa Balota, Gary B. Si Mayor ay number 2 sa Balota, number 1 kayo, Paumbongenyo, sa puso niya. Susulong po ang bayan ng Paumbong sa ating pagkakaisa. Ang pagbagsak ng ating bayan, ang pagbagsak ng ating kabuhayan ay nasa ating mga balikat at nasa ating mga isipan. Mabuhay po kayo. Mayor Gary. Yan, mga kaparehas ha, napakagandang misahe at napakagandang plataforma na ihandog nila dito sa ating bayan ng Paumbong na mula sa pangunguna ng ating buting aspirant mayor, Mayor Gary Valencia. Mga kaparehas, ayan po, isang mapagpalang sa ating araw mga kaparehas, ingat-ingat po tayo, lalo na po sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Paumbong, Bulacan. Nagmula po sa Parehas News, si Lay Castro po, ng Parehas News Publishing Pinoy in Action. Di natatago ang katotohanan, gawain mo, ihahayag ko. Magandang araw po mga kaparehas. Muli po, aspiring Mayor Gary V. Valencia, number 2 sa Balota. Number 1.